Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong article published by ABS-CBN News tungkol ito sa kahandaan ng NBI na aarestuhin na si Bato for the pangilan na. Kasi na-failure sila 2 beses sa Senate building. So ito ngayon na nagtatago si Bato, yan na, handa na sila. Kailang medyo may pangamba. Ano yung pangamba? Ito, Matibag said, authorities are considering De La Rosa armed and dangerous as part of standard protocol, especially with his background as former Philippine National Police Chief. Ito ang pahayag ni Director Matibag. It is our standard protocol that if we're searching or locating a fugitive from justice, ang presumption namin lagi is armado yan at delikado. Senator Bato came from the law enforcement, so alam niya how the law enforcement will work in order to catch him. But yeah, we want to arrest him without any delay. Talagang pag nakita natin siya, we will arrest him. Ang tanong, how? How? Matibag also said authorities are considering the possibility that De La Rosa is being aided by other groups and personalities. He urged Senator Robin Padilla to cooperate in the search for De La Rosa. Padilla confirmed on Friday that he dropped off De La Rosa in Makati following their exit from the Senate on May 13, hours after a shooting incident in the complex. Oh. It is Senator Padilla himself who confirmed na sa kanya sumakay, nakisakay sa kanya at ibinaba niya sa isang lugar kung saan na kinuha. So, I think even without the law enforcement asking Senator Padilla kung asan, I think he is a responsible senator, responsible citizen na alam na niya na ngayon dapat managot sa batas at siya na mismo ang voluntary to shed light sa pangyayaring ito. Okay, unahin natin yung armed and dangerous. Agree ako niyan. I-member siya ng SAF, the Fighting Guest Unit ng Philippine National Police. Lumaki siya sa Mobile Force Unit ng PNP. Malaking karanasan si Bato sa counterinsurgency. Lumaban siya sa mga teroristang NPA. May nakita kong mga videos niya noon or mga litrato niya nasa detachment. Tinyente pa siya. Ang hawak niyang armas is M203. Yung Armalite na mayroong grenade launcher. 1986. Kalakasan pa ng NPA noon dito sa Mindanao. So halos nagkasunod lang kami ni Senator Bato. 1985 ako na destino sa Mindanao, siya naman 86. Sa Caraga region, Agusan, Surigao ako, siya naman sa Davao region. So, experience-wise, bihasa si Senator Bato sa bundok. Kasi nga, tinyente kami noon, mag-operate kami sa bundok.
hirap ng buhay. Alam ko, grabing hirap ng buhay pag nasa bundok ka, pag naghahanap ka ng kalaban sa bundok. Ay nako, ang hirap. Kaya ito ngayon, kung si Bato noon ang naghahanap ng teroristang NPA sa bundok, siya naman ngayon ang hinahanap. Oh, gaano kadali maghanap ng isang pugante na nasa bundok? Naranasan ba ni Attorney Matibag ang mag-operate sa bundok? I don't think so. Dahil director siya, nasa syudad lang yan. Ah, I don't think so. Kasi kung mga NBI agents, diyan lang sila sa mga town center, mga ano. Kung magtago si Bato ngayon, nasa syudad, sa tingin nyo? I don't think so. Nasa kabundukan na yan. So, kaya ba ng mga NBI agents mag-operate sa kabundukan? Siguro. Pinakamatagal, 1 week, 1 month. Kaya ba nila ng 2, 3 buwan, 6 na buwan? I don't think so. Ako, nakaranas ako. Ilang buwan nasa bundok. Hanggang mapagod na lang kami. Bababa lang kami sa highway pag magkuha ng pagkain. After nakuha ang pagkain, balik na naman sa bundok. Kaya ba yan ng NBI? Kaya good luck sa inyong paghanap kay Senator Bato. Oh, tama, agree ako yung sinabi ni Director Matibag na Bato might be aided by some groups. Oh, sinong mga group? Ay nako, ang daming grupo. Kung nandito siya sa Mindanao, ang daming grupo na gustong tumulong magtago kay Senator Bato. Experience ko ito nung na-assign ako sa Mindoro. During that time, hinahanap si Palparan. Hinahanap NBI din. So, ang NBI pumunta sa isang political business leader, nagpapatulong kung nasaan si Palparan. Prinangka sila ng businessman, political leader. Sabi niya, kahit alam ko kung nasaan si Bato, hindi ko sasabihin. Ganon, prangka niya. Alam nyo, ang hirap na hirap kami dito sa Mindoro nung kasagsagan ng NPA, kinokolektahan kami ng libo-libong pera ng mga NPA, si Palparan lang ang nakatulong sa amin. Nung nadistino siya dito, nabungkag, nawala ang mga NPA. Ngayon, libre na kami. Wala nang nangungutong sa amin dahil sa tulong ni Palparan. Kahit alam ko kung nasaan si Palparan, hindi ko ituturo. Hindi ko kayo tutulungan. Ganon. Prangka. Oh, ngayon, Senator Rubin, sasabihin ba niya kung nasaan si Bato? I don't think so. Punta kayo sa Mindanao, punta kayo sa mga meron bang magtuturo? I don't think so. Oh, General Bantag, mag 3 years na. Nahanap na ba nila? Wala. Dahil wala silang intelligence. Sa bagay na ito, it should be intelligence-based. Nasa napakaluwang ang Mindanao. Kaya good luck sa mga operatives ng NBI. Sige, huliin nyo kung kaya nyo si Bato. Catch me if you can. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong to sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Sa balay sa Tabangan og yero. So muna ni kadtong gitabang nga yero tungod kay kagahapon ulan man, so wala ko kaanhi, so ila na gyud gi atop dali sila atop kay ulan man, at least nga dili daw sila maulanan. So muna ni kadtong gitabang nga yero nga nakaatop na gyud sila. So napulihan na gyud tong ilang atop nga ilang gitangtang nga mga buslot na. So nindot na sad kay nakaatop na sila sa gitabang. Sa Ginoo nga gihatagan mi og sin nga nakaatop na gid mi, nakasilong na mi kay ang among balay wala na naman.
Salamat mi sa naghatag sa sin. Kay salamat. Kagahapon tungod kay gaulan naman, so nagdali-dali na mo sa pag-atop. Oh, kanay gabasa man mi. Oo, so excited kayo mga natagaan og yero. Excited mi kaayo kay kuan dili na mi karon mabasa og bisag dagan na kay ulan. Mhm. Sa nagpasalamat mi sa Ginoo kay natagaan mi sin nakatop na mi dili na mi mabasa. Mhm. Nga taba nga sa matagan mi mautruan. Salamat kaayo. Salamat.